guys, good morning everyone. So get ready with me as a front desk agent na simple-simplehan lang ang ganap na yun. So galing ako ng bahay, ito na, kadarating ko lang, ang pasok ay 7 AM. So ayan, fresh from home. Fresh from home. So ito ang aking makeup kit, ito ko nilalagay lahat ng aking gamit. Tapos ala akong fancy na makeup pa. So ito yung aking makeup kit. Yan siya. Yan. Ito yung brush and everything. So andyan na lahat. Ito yung aking naghihingalong mist. So start na tayo. So sana walang guess habang nagme-makeup. Kuha tayo ng salamin. Ito yung support kit kong salamin. Pang travel. So first is maglagay tayo ng, nabili ko lang to sa TNT dito sa market dito sa Canada. Which is SPF 42. Ano na siya, perfect cover BB cream. So ayan, moisturizer na din siya. So perfect cover. So ayan, meron akong ginagamit na Atomy din, pero mauubos na din kasi to. So inubos ko lang to. Gusto ko kasi isang anuhan lang, dalahan lang, walang masyadong bit-bit, kaya ubusin natin siya. So lagay lang natin siya dyan. Tapos yan, blend natin. So meron ako dito ang powder, meron na rin siyang foam. So ito yung ginagamit ko pang blend. So dumating ako sa, kwento ko lang, first is, since na dumating ako sa Canada, ito na yung work ko. Ito yung first work ko dito sa Canada. Tapos dito na lang ako, din ako humanap na ibang work nung nag-apply ako ng maternity. So ayan siya. Ang unang work ko is gumraduate ako ng 2013. Tapos 2 years ata akong nag-work sa Pilipinas sa Clark International Airport as frontliner sa VIP Lounge. Tapos VIP Lounge. Tapos after nun, so 2013, 14, 15. So nag-flight na ako papunta ng Qatar. So ang graduate ako as a hotel and restaurant management. Tapos ang naging work ko sa Qatar is barista. So, barista ako sa Pilipinas, sa Costa Coffee. First job ko, 2 years, is sa Costa Coffee. So, doon, sobrang na-inlove ako sa paggawa ng kape. At talaga kasi yung coffee doon is handcrafted. Mag-latte art ka, tas magtututo ka mag-frotting, at basta magandang maging barista. Kaka-enjoy. Kung artist ka talaga, may passion ka sa coffee. So, yun. Next is, after 2 years, punta ako ng Dubai at bumalik ako sa Qatar. Nag-apply ako sa Starbucks naman for 3 years. So, yun ang journey ng aking work. So, yung pagkakaibahan ng Starbucks dun sa Costa Coffee, may mga automatic kasing machine ang Starbucks. So mas mabilisan dahil nga busy ang Starbucks. Busy ang Starbucks, dun mas gamitin ang automatic na coffee machine. Tapos hindi sila masyado nagla-latte art dun. Pero yun, patok na patok ang Starbucks kahit saan namang sulok ng mundo, di ba? Ang Starbucks is number 1. So yun, that is. So, after noon, 2019, umuwi ako. Nagpakasal kami ng aking husband na si Seth. Tapos, 2020, nandito na ako sa Canada. So, ilang months lang yung process ng spousal. Tapos, yun, direct PR na ako dito sa Canada na. And after that, nag-apply ako. Then, nag-quarantine ako ng 3 days sa Vancouver. Tapos, after ng 3 days ng quarantine, dito naman sa Calgary na ako nag-quarantine for 2 weeks. So, yun. 2 weeks ako nag-quarantine sa bahay. So, meron akong isang room for quarantine. Kasi, natakot kami dahil nga baka
bisitahin kami ng mga nurse dito sa Canada. Just in case lang naman. Kasi bawal talaga pag kadarating mo lang ng Canada. So, yun. After nun, so happy na, lumabas na kami, gumala. At hindi ko talaga kaya ng nasa bahay lang. So, nag-apply ako ng trabaho dito sa hotel. So, natanggap naman ako. At may training for 4 months na ano. So, hindi ko alam na ganon. So, after that, 4 months din ako nag-housekeeping. So, ayan. After nung pagbalik ko ng maternity, dito na ako sa front desk. So, napakadali ng trabaho dito. Unlike sa Qatar, sobrang hirap maging OFW pa. Tapos talagang ko siya na konting nose line. Kasi pango tayo mga beshi, diba? Kailangan natin ng mga pampatangos. Ayan. And then, so, imagine niyo 20, napakabuti ni Lord sa atin dahil lahat ng hiniling ko, lahat ng pinag-pray naming mag-asawa is natupad. Sobrang hirap at sobrang sakripisyo ang inabot din ng bawat tao dito sa Canada dahil gusto nilang mabago ang buhay nila, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng ipon, savings, at mabayaran lahat ng mga credit card. Dito kasi sa Canada, lahat gumagana, credit card, hindi ka pagkakatiwalaan, hindi ka makakakuha ng bahay kung sira yung credit card mo. So, buti ni Lord kasi kahit kami ganito na mamamayan ng Canada is, alam mo yun, sobrang blessed pa din dahil ang hirap ng umuupa. Thank you Lord God. Dahil lahat ng prayers is natupad bilang nagsisimula pa lang sa buhay bilang mag-asawa. Andyan kayo Lord God para ito pa rin yung mga pangarap namin. Ayun, tulong mag-asawa at sakripisyo. So, ayan. Since dumating ako dito, 2020, 2021. So, 2021, 22, 23, 24, 25. 4 years pa lang ako dito. 4 years. 4 years na lumalaban sa lahat ng pagsubok sa buhay. Charot. Alam mo naman eh. So, ito yung binigay sa akin ng kapatid ko. Mahilig kasi ako sa nude, tsaka dark. Dark na lipstick. Kasala na rin kasi kung eyeliner. Na natuyo yung eyeliner ka. Pero dati kasi gusto ko nag-eyeliner. Actually, madami yan ito siya. Ito pa. Ay! So, gusto ko yung binigay sa akin ng kapatid ko. The best talaga ito. So, tsaka magaan pandalin. Siya. Kasha. So, ayan. Tapos, mamaya ayos ako ng buhok. So, tapos, maglagay nga ako nito. Diba? Para hindi naman magmukhang monay tayo dyan. Ganun lang kasimple. Tapos, papatungan ko lang siya ng medyo dark. Kasi, nude or medyo dark ang atake natin. Look at this. I love it. So, ngayon, hindi pa naman tapos. Halagyan ko pa siya ng highlighter. So, ito is nabili ko lang sa Revlon. Saan to?
I-blend lang natin siya. Tapos, mix. And yun na. Look at this. Yan lang. Thank you for watching. Bye.